That is a bad decision, Mr. Oda. You will regret that. Mark my words. Sumenya si General Kwang Lu sa kasama nito at tumayo na sila. Palabas na ang mga ito papunta sa kanilang military chopper nang biglang paulanan ng bala ang mga bodyguards nito. At mula sa ibabaw ng gusali ay tumalon ang dalawang mandirigma. Sina Kent at Trixie ang dumating. "Who are you?" Hulantang ng general. "In the name of justice, we will take you, General Kwang Lu," sagot ni Kent. Sumugod kaagad si Trixie at nilabas ang isang hiringgilya na may lamang pampatulog. Bigla itong sinalag ng isang miyembro ng Cobras. Si Cypher ang humarap kay Trixie at agad umatras ang babae. Pinagbabaril naman agad ni Kent ang leader ng Cobras pero humarang sa kanya si Torso na may makapal na armor. At mula sa likod nito ay lumabas si Screamer tsaka tumabas sa ere. Naiwasan nito ni Kent pero napunit ang kwelyo ng jacket niya. "It's Scorpion! Take them!" Utos ni General Kwang Lu at nagsimula na itong naglakad patungo sa helicopter. Sumabog ang helicopter niya nang dumating ang malaking airship ng NWA. "Surrender now or die!" Wika ng speaker mula sa airship. "May paparating!" Napansin ng isang operator ang pagdating ni Mystica na lumilipad sa ere at naghulog ng mga bomba sa ibabaw ng airship. "Plasma shield!" Sigaw naman ni Mara. Isang serya ng pagsabog ang tinanggap ng airship at nayanig ang buong sasakyan panghimpapawid. "Ilabas ang Titan armor!" Wika ng isang operator. Nainis si Mystica at bumalik itong muli. "Bumalik ulit siya!" Sigaw ng operator. "Lamunin mo to!" Galit namang umatake ang isa pang operator. Binanatan niya ng Vulcan rifle si Mystica. Mabilis na umiwas-iwas ang assassin sa mga bala habang papalapit at bago ito lumiko palayo. Naghagis ito ng 3 pang bomba. Binaril ng airship ang mga bomba na papunta sa main bridge nila. Sumabog ang mga ito bago pa makalapit at muntik nang mabasag ang salamin sa harap ng bridge. "My name is Red. It's good to see you, Scorpion." Mayabang na wika ng anak ng Chinese president na humarap din kay Kent. Nasa likod nito si Screamer at Torso. Si Oslo naman ay nasa tabi ni General Kwang Lu na na-stranded dahil sa nasirang helicopter. "Do you think you're getting out of here alive?" Wika ni Kent. "Oh, we are. You're alone here, agents. Once we're done with you, I will chop off your bodies and feed it to the pigs." Sagot ni Red. Ngumiti lang si Kent. "Nice try. You will return to your daddy but I'll make sure you'll be inside a body bag and your head will be mine for a trophy." Sarcastic na wika ni Kent. Napikon naman si Red dahil dito. Sa wakas ay nagkaharap ang Scorpion at Cobras. Sa ibabaw ng isang gusaling platform, parehong naghanda ang dalawang grupo. Mabilis na bumunot ng baril si Kent at pinaputukan si Red. Agad itong sinalag ni Torso at mula sa kaliwat kanan nito ay sabay umatake si Screamer at Red. Binaril silang pareho ni Kent. Nakaiwas ang dalawa. Unang nakalapit si Screamer at inatake nito ng katana si Kent. Mabibilis ang mga galaw nito at sinasabayan naman ng matinik na agent. Kasunod na dumating si Red at dalawa silang umatake kay Kent. Nasalag ni Kent ng kanyang baril ang espada ni Red. Sabay counter-attack ng siko niya at nahawakan lang ito ni Red. Subalit nahawakan naman ni Kent ang braso ni Screamer at sinipa niya ito pero na elbow block lang ang tadyak niya. Nakatanggap si Kent ng sipa at suntok sa dalawang kalaban. Bago pa siya matumba ay tumaga si Red sa paa pero naka-backflip si Kent ng ilang beses palayo. Sinundan siya ng dalawang assassins. Sa kabilang bahagi naman, nagpalitan ng throwing knife sina Trixie at Cypher. Nagkatamaan ng mga punyal sa ere. Bumagsak sa sahig. 4 pang shuriken ang hinagis ni Cypher at nag-backflip si Trixie pero biglang kumumpas ng handsil si Cypher at hinabol ng shuriken si Trixie. Tinamaan siya ng 3 shuriken, 2 sa kanang binti
at isa sa kaliwang braso. Dito na napansing may semi-invisible na wire ang mga shurikens kaya nakokontrol ito ng katunggali. Pinutol niya ito at agad binunot ang mga blades pero naramdaman niya kaagad na nahihilo siya. May laso ng mga shuriken na tumama kay Trixie. Samantala, tumakbo naman si Kent. Kailangan niyang dumistansya para maging epektibo ang mga baril niya. Hinabol siya ng 2 assassins. Bago makalapit ang 2 ay binaril silang muli ni Kent pero umiwas uli ang mga ito. Masyadong maliksi ang 2. You can run, Agent, but you will not survive for long. Wika ni Red. Naabutan nilang muli si Kent pero naglaho ito nang gamitin na niya ang teknik niya. Nakatanggap ng pukpok ng baril sa mukha si Red at nabasag ang ilong nito. Tumilapon nito palayo at nagulat naman si Screamer. 1 segundong distraction lang at nasuntok ito sa sikmura. Inindalang ni Screamer ang sakit nang makita nito ang kasunod na atake. Nasalag nito ang sipa ni Kent pero mabilis itong pinukpok ng handle ng baril sa bumbunan. Napayuko si Screamer sa impact at tinanggap ang kasunod na uppercut at kumonekta ito sa kanyang muka. Napaangat ang ulo ni Screamer at nang dikitan ito ng baril ni Kent ay nailigtas siya ni Torso nang ito ang humarang muli sa bala. Sigaw ni Torso. Isang charge attack ang ginawa ni Kent. Pinagbabaril niya si Torso pero wala itong epekto sa assassin. Nabangga si Kent at tumilapon siya ng ilang metro. Sumugod muli si Torso kay Kent. Buong katawan ni Torso ay may mga armor pero sanay na si Kent sa ganitong sitwasyon. Alam niyang hindi lahat ng parte ng katawan nito ay matigas. Inasinta niya ang joints sa tuhod at siko ni Torso pero bigla itong yumuko at naging tila isang bolang gawa sa Kevlar. Gumulong ito kay Kent. Ano? Gulat ni Kent sa pangyayari at nakaiwas ito bago mabangga. Wasak ang pader ng gusali nang ito'y mabangga. Galit na galit si Torso. His body armor can stand like a tank, so don't bother shooting him, Agent. You won't penetrate his armor. Wika ni Red. Malatangke sa tibay ang baluting nakabalot kay Torso, kaya kumpiyansa itong salubungin ang bala ni Kent. Biglang umatake si Screamer sa likod ni Kent. Naiwasan niya ito at lumubog sa simento ang espada ng huli. Binaril ito ni Kent pero nasangga ito ng espada. Tumalsik ang katana palayo. Bago pa siya makabaril muli ay si Red naman ang umatake sa kanya. Ngumiti si Screamer at pinulot ang espada nito. 2 ulit silang umatake kay Kent. Parehong may dalang mga talim. Lumilinya ang kinang ng mga espada sa ere bawat atake ng 2 assassins. Hindi makakuha ng tiyempo si Kent. Kakaibang fighting style ang gamit ng 2. China ang sentro ng martial arts sa mundo at ang Cobras ay hinasa ng iba't ibang fighting styles na praktikal sa bawat sitwasyon. Mula sa malayo ay dumating ang isa pang helicopter na susundo kay General Kwang Lu. Nakangiti ang matanda dahil makakaalis na ito. Walang kamalay-malay na nakapwesto na si Samantha mula sa airship at may hawak na sniper rifle. Tinamaan sa pisngi ang general at natumba ito. Nagulat si Mystica na nasa tabi ni General Kwang Lu. Nakita nito si Samantha na nasa ibabaw. Sumenyas si Mystica kay Oslo at nilapitan siya. Kumapit si Mystica sa paa ni Oslo at lumipad papunta sa airship. I thought you wanted him alive. Pagtataka ni Red nang masipat ang pagtangkang pagpatay kay General Kwang Lu. He is not our mission. Sagot naman ni Kent. Dito na pagtanto ni Red ang pakay ng Scorpion. I see. You're here to stop us. Wika ng binatang Chino. Ngumiti lang si Kent. Good luck, agents. Tila kumpiyansa pa si Red. You're clearly underestimating us, Red. Wika naman ni Kent. Just because we are far stronger than you. Pagmamayabang pa ni Red. Allow me to demonstrate. Sagot naman ni Kent. Tila napikon ulit ang binatang Chino. Parang posporong sumirit ng liwanag ang talim ng espada ni Red nang ito ay umatake kay Kent. Nagulat si Kent nang biglang naging 2 si Red na nasa harap na at likod niya.
at sabay umatake. Wasak ang semento ng matamaan ng espada at si Kent naman ay naglaho din gamit ang teknik niya. Nagbago ang forma ni Kent at bumilis din ito. Nagpalitan ng atake ang dalawa. Bawat baril ni Kent ay nasasalag ng espada ni Red at bawat laslas ng huli ay naiiwasan naman ang nauna. Pero pareho na sila ng bilis. Nagkakabanggaan pa sila ng mga sandata bago maghiwalay. Siya! Hudyat ito ni Red at sumugod bigla. 600 laslas ang pinamalas nito gamit ang espada patungo kay Kent. Pinaikot naman ni Kent ang dalawang magnum at bumaril sa magkabilang gilid. Tumama ang mga bala sa paligid at nag-bounce bigla. Tumama ang 2 bala sa magkabilang tenga ni Red at nagulat ito sa pangyayari. Nabitawan nito ang espada na sinalo naman ni Kent at agad nilaslas ang leeg ni Red. Bumagsak ang ulo nito sa semento. Hindi! Hindi makapaniwala si Screamer. Umatras ito kaagad kay Kent at gumawa ng distansya. Galit na galit si Torso at sinalakay nito ang pumatay sa kasamahan nila. Kumpiyansa itong hindi siya masasaktan sa anumang atake ni Kent dahil nasubukan na niya ito ng ilang beses. Mabilis nakapag-reload si Kent ng handgun niya at binalik niya ito sa holster. Parang toro naman na umatake si Torso. Habang pinagmamasdan ni Screamer ang pangyayari ay nakaramdam ito ng kaba. Torso, mag-ingat ka! Babala ni Screamer pero hindi ito narinig ng kasama. Naging bola muli ang katawan ni Torso at gumulong papunta kay Kent. Dito mabilis na hinugot ni Kent ang kanyang baril. Mabilis na magkakasunod na putok ng baril niya. Biglang napahinto si Torso at padapa itong dumausdos sa sahig na simento habang lumipad naman ang ilang armor nito sa ere. Sumugod si Screamer para tulungan ang kasama nito. Nakatalikod si Kent sa kanya nang biglang nag-reload ang baril niya at lumabas ang mga basyo ng bala na tumama sa mukha ni Screamer. Napakover si Screamer sa mukha at nakaramdam na lang siya ng malakas na impact sa kanyang sikmura. Tumalsik ang laway nito nang makitang nasipa na siya ni Kent. Nasundan pa ito ng mabilis na round kick at sumampal ang combat boots ni Kent sa pisngi ni Screamer. Napatagilid ang assassin at nahihilo. Napansin na lang nito na nakatutok na sa kanyang noo ang dulo ng baril. Tagos ang bala sa likod ng bungo ni Screamer. Hindi na nakareact pa si Torso nang makita ang pangyayari. Nawasak na ang isang parte ng armor nito at hinagis ito kay Kent bago siya tumakas, pero mabilis itong binaril sa likod na kung saan wala ng armor. Kahit gaano pa kalaki ang katawan nito, hindi nito ininda ang sakit ng matamaan ng bala. Parang dinaganan ng likod ni Torso ng mabigat na bagay at kasunod nito ang nakakapasong init sa ilalim ng sugat at nagsimula na siyang mahirapang huminga. Lumapit naman sa kanya si Kent. Kayo ang elite team ng China? Sayang kayo. Dapat pinag-aralan niyo muna ang galaw ng makakalaban ninyo. Bueno, isipin niyo na lang ang nangyari bilang pagpapakilala namin sa inyo. Wika ni Kent. Tumitig lang ng masama si Torso. Tinadtad ni Kent ng bala ang nakatalikod na si Torso. Bago pa matapos ang laban ni Trixie at Cypher, ay naghagis ng torch sa langit ang leader ng Cobras. Nakita ito ni na Oslo at Mystica. Sabay ang tatlong nagsipulasan para makatakas. Sa ibabaw naman ng airship ng Balboas, sinubukang habulin ni Samantha si Mystica pero mabilis nang nakatalo ng dalawa at lumipad palayo. Inutusan naman ni Mara na paputukan ng mga ito pero maliksi sila at kaagad nakapagtago sa likod ng isa sa mga gusali sa malapit. Sinubukan ding habulin ni Trixie si Cypher pero pinigilan na siya ni Kent. Alam niyang gagawa ng patibong ang master assassin sa sino mang magtatangkang humabol sa kanya. Okay lang ba kayong lahat dyan? Tanong ni Kent. Okay lang kami. Kayo? Sagot ni Samantha. Ayos lang kami. Maganda na kayo. Alis na tayo. Wika ni Kent sa mga kasama niya. 2 araw matapos ang pangyayari ay umugong ang balita ng pagkamatay ng anak ng Chinese president. Nagkulong sa pribadong silid ang presidente sa kanyang pagluluksa
at sa galit niya ay pinagtatapon niya ang mga gamit sa loob ng silid. Kahit ang mga advisors niya ay hindi niya pinapasok. Proud na proud ito sa anak at dahil sa pangyayari, buong galit niyang iniutos ang pagkakakilanlan ng mga miyembro ng Scorpion Agents. Kinontak niya si Nowitzki na lihim na sumusuporta sa presidente ng China at nagbigay naman ito ng impormasyon sa kanya. Dito niya nalaman ang mga pangalan at background ng Scorpion Team at kung sino ang pumaslang sa anak niya. Kent Polo. Tila nag-aapoy ang mga mata ni President Dao Mingli nang titigan niya ang picture ni Kent. Nanginginig ang matanda sa galit. Lumapit ang isa sa mga general niya. He killed my son. Now I'm going to kill what matters to him. Prepare for war. General, we need to invade the Philippines and enslave every single monkey with Filipino blood. Make them pay for what they did to my son. Maotoridad na utos ni President Dao Mingli. May nagbabadyang panganib. Panganib na hindi pa handa ang buong bansa. Samantala, matapos makapasok si Brian sa army, ay kasalukuyan nasa training pa ito. Nasa isang training ground sila sa Camp Bagong Diwa at ilang linggo na lang ay matatapos na din sila. Dahil sa ginawang paghahanda ng gobyerno, mas pinadali at pinabilis ang training ng mga sibilyang pumasok sa serbisyo. Aabutin lamang ng ilang linggo ang bawat class para mapunan ang pagkukulang ng hukbo. Patuloy din ang pagbigay ng armas at supply ng NWA sa mga bansang tulad ng Pilipinas para masigurong hindi sila basta-basta aatakihin at babagsak sa kamay ng mga mananakop. Matapos ang routine exercise ng class, ay binigyan sila ng oras para magpahinga. Dito tinawag si Brian ng isa sa mga trainer niya. Cadet Padilla, may bisita ka. Tumayo si Brian at pumunta sa labas ng barracks. Dito niya nakita ang tita Chloe niya. "Tita, anong ginagawa niyo dito?" Gulat ni Brian. "Inutusan ako ng mami mo na bisitahin ka. Kumusta ka na?" Tanong ni Chloe. Okay naman po, tita. Sagot ni Brian. "Wow, machong-macho ka na ngayon ah. Mas lalo kang naging hot, iho." Biro ni Chloe. "Salamat po. Actually, malapit na rin kami matapos dito. Kumusta po kayo? Si mami kamusta?" Tanong naman ni Brian. "Ikakasal na ang mami mo kay James, iho. Okay naman ang preparation wedding nila sa New Orleans. Kaso, bumalik muna si James sa trabaho para gampanan ng tungkulin niya. Pero don't worry, pagkatapos mo dito, ipapadala ko sa iyo ang copy ng video ng wedding nila. Ako, eto, okay naman din. Pero baka alis na rin kami at lilipat na din sa States. Mahirap na, baka dumating pa sa Manila ang gulo. Araw-araw na lang binabalita ang karahasan at labanan. Di ko alam kailan pa ito matatapos." Pag-aalala ni Chloe. "Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, tita Chloe." Seryoso ang mukha ni Brian. Tahimik na nakatitig si Chloe sa pamangkin. "Tiwala po kung gagawa ng paraan si Kuya Nathaniel para masigurong matatapos na ang giyerang to. Para din po ito sa mga mamamayan ng bansa. Ayokong mawalan tayo ng pag-asa. Kailangan po nating magkaisa at maging matatag tulad ni Kuya Nathaniel." Napayuko si Brian. Pilit na nilalabanan ng mga luha. Hinimas naman ni Chloe ang likod niya. "Magpakatatag ka, Brian. Naniniwala ako sa mga sinabi mo. Matatapos din ang giyerang to." Wika naman ni Chloe. Salamat nga po pala sa pagdalaw dito, tita Chloe." Nakangiti na si Brian. "Walang anuman. Bueno, alis na ako ah. Bibisita na lang ulit ako pag may time." Nagpaalam na si Chloe. "Sige po tita, mag-ingat po kayo pa uwi." Lumabas ng kampo si Chloe ng magaan ang loob at masayang bumiyahe pabalik ng San Vicente.